Isang pangarap sa gitna ng palayan. Sa isang tahimik at luntiang liblib na baryo, nakatayo ang isang maliit na kubo na yari sa kawayan at may bubong na kugon. Dito naninirahan ang pamilya ni Mang Andres at Aling Rosa, kasama ang kanilang dalawang anak na sina Luis at Anita. Ang kanilang tahanan ay napapalibutan ng malalawak na palayan, kung saan ang bawat butil ng palay ay bunga ng kanilang sipag at tiyaga. Ang buhay sa araw-araw. Bago pa sumikat ang araw, gising na si Mang Andres. Kanyang isinasabit ang kanyang lumang salakot at tinutungo ang pilapil upang simulan ang trabaho sa palayan. Dala ang araro at alagang kalabaw, buong ingat niyang tinatrabaho ang lupa. Hindi ito madali, lalo na kapag tag-init at matindi ang sikat ng araw, ngunit hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, ang bawat patak ng pawis ay katumbas ng pagkain sa hapag at kinabukasan ng kanyang pamilya. Si Aling Rosa naman ay abala sa bahay. Gamit ang tapayan, siya ay nag-igib ng tubig sa poso, pagkatapos ay sisimulan na niyang magluto ng almusal, karaniwang sinaing na kanin, tuyo, at nilagang itlog. Habang iniihaw ang isda na hinuli ni Mang Andres mula sa ilog kahapon, inaasikaso rin niya ang maliit nilang gulayan sa tabi ng kubo. May tanim siyang talong, kamatis, okra, at ampalaya, lahat ay inaalagaan niya upang may dagdag na pagkain at kita sa pamilya. Si Luis, ang panganay na anak, ay 10 taong gulang. Masayahin siya at puno ng pangarap. Bago pumasok sa paaralan, tinutulungan muna niya ang kanyang ama sa palayan. Mahilig siyang magbasa, kahit na ang kanilang aklatan ay binubuo lamang ng ilang lumang libro na bigay ng kanilang guro. Ang kanyang bunsong kapatid na si Anita, 6 na taong gulang, ay mahilig namang maglaro sa paligid ng kubo, tumatakbo sa gitna ng palayan, at tinutulungan ang kanyang ina sa simpleng gawaing bahay. Ang pagsubok ng panahon. Ngunit hindi palaging madali ang buhay sa baryo. Noong isang taon, dumating ang isang matinding bagyo na halos puminsala sa kanilang taniman. Ilang linggo silang walang ani at kinailangan nilang magtipid sa pagkain. Sa kabila nito, hindi nawala ang pag-asa ni Mang Andres at Aling Rosa. Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay, unti-unti nilang naibalik ang sigla ng kanilang palayan. Isa pang pagsubok ang pagkakasakit ni Anita. Isang gabi, bigla siyang nilagnat at nanghina. Walang malapit na ospital sa kanilang baryo, kaya kinailangan nilang maglakad ng ilang kilometro papunta sa bayan upang hanapan siya ng gamot. Sa awa ng Diyos, gumaling din siya makalipas ang ilang araw. Mula noon, mas lalo silang naging maingat sa kalusugan at pagkain. Mga pangarap at pag-asa. Kahit simple ang kanilang buhay, hindi ito hadlang sa pangarap ni Luis. Gusto niyang maging guro balang araw upang matulungan ang mga batang katulad niya sa baryo. Alam niyang hindi madali ang kanyang pangarap, ngunit sabi ng kanyang ama, walang imposible sa taong nagsisikap. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy ang kanilang buhay, punong-puno ng sakripisyo, pagmamahal, at pag-asa. Sa gitna ng palayan, sa ilalim ng malawak na langit, nananatiling matibay ang pamilya ni Mang Andres at Aling Rosa. Hindi man marangya ang kanilang buhay, mayroon naman silang bagay na higit pa sa kayamanan, isang masayang pamilya na nagmamahalan at nagdadamayan sa lahat ng oras.